Be relax, settle down. I'm going to give you 20 seconds. Settle down. Relax. Para ma-absorb nyo lahat ng sasabihin. Okay? 10 seconds. Okay. Move closer, tighter. Get the gap. Kahit na hindi na kayo gumalaw sila na. Yung gap. Okay. Kahapon, supposedly, meron tayong 15 above. Tama? Kaso, ang problema, naghintay kami ng 9 o'clock. Yan 9 o'clock. Wala nang dumarating 4 lang. Makinig kayo. Ito ay naging problem na eh. Sabihin ng naging problem, parang regular problem na eh. Parang norm na problema ng players at saka ng coaches. Yung pagiging late at saka yung absent sa ensayo. Okay? Ito tatanong ko sa inyo. Kung UAAP school to o NCAA school, say for example, kung Lasal to, kung team na to, malilate. Hindi. Kung Ateneo school to, a-absent kayo? Hindi. Kung practice ng Batang Gilas to, a-absent kayo? Malilate kayo? Gigising kayong maaga. Pero since na-camp or hindi naman UAAP school o hindi naman NCAA school, umabsent kayo or na-late kayo. Tama? Tama. Diba? So, naiintindihan niyo yung sinasabi. Okay? Wala sa pangalan ng eskwela. Wala sa pangalan ng team yung ikagagaling ninyo at ikasisipag ninyo. Sa palagay nyo kaya, yan sila Kevin Kiambao, yan sila Kian Baclaan, yan mga nasa PBA na lang ngayon. Sa palagay nyo kaya, saan sila nag-start? Marami dyan, majority sa mga PBA players nag-start sa maliliit na eskwela. Hindi yan kagad blue chips na recruit na para doon sa school kagad na malaki kagad. Marami dyan, karamihan dyan, nag-start sa maliliit na eskwela. At doon nila-start yung sipag at yung tiyaga. Kaya huwag yung papangalanan yung school nyo. Huwag yung papangalanan yung team nyo. Regardless kahit na ano yung team nyo, regardless kahit anong school yan, regardless kahit sino yung coach nakaharap ninyo, same amount of effort ang dapat ibigay ninyo. Why? Why? I-invite nyo sa pagkatao nyo sa character nyo. Building a team is character formation. Building a player is character formation. Kung hahayaan nyo yung sarili nyo na tamarin dahil hindi naman Lasal to eh, hindi naman Ateneo to eh, hindi naman Gilas to eh. Kung hahayaan nyo yung sarili nyo na tamarin dahil yun ang katwiran ninyo, paano kayo mapupunta sa school nyo? Wala kayong chance at all. Wala. Why? Kasi discipline, kailangan nag-i-start yan sa pamilya. Eh, pamilya nyo itong eskwelahan na to eh. Di ba? Pamilya nyo itong eskwelahan na to. So, yun ang family nyo habang nag-aaral kayo, habang varsity kayo. So, discipline starts within the family. Di ba? So, nag-usap kami nung coach. Actually, marami kaming coaches na nakakausap. Yun ang naging problem nila. Di nag-ensayo ng mga player coach. Gusto nila, laro lang. Di nag-ensayo, di palagi ng absent. Late nga yung mga players coach. Pero palagi ang sagot ko sa kanila, coach, tanungin mo na lang yung mga bata mo. Tanungin mo kung Lasal yung team nila. A-absent kaya. So yung mindset mali. Akala nyo, ibibigay lang sa inyo yan, silver platter, na Lasal ka na, Ateneo ka na, UP ka na, UST ka na, FEU ka na, UP ka na, Beta ka na, Paste ka na, etc. LPUA ka, etc. Hindi ibibigay sa inyo yan, paghihirapan nyo palagi yun. At dito, ito ang start. Meron akong player, hindi ko papangalanan, pero Batang Kangkaloy. Caloocan yun eh. Caloocan. Rapid dito yun. Okay.
ano eh, umiiyak na siya nun. Coach, gusto ko talaga NCAA, UAAP school. Pare, ganito na lang ang gawin mo. Makinig ka sa akin, pare. Punta ka muna, mag-try out ka muna sa maliliit na school. Yung maliliit na school na sumasali sa liga na kasali yung mga UAAP NCAA school. Why? Mag-domina ka. Yung maliit na school na yun, mag-dominate ka. Makikita ka ng mga UAAP NCAA school. Iyak siya ng iyak kasi gusto pangarap niya yun, yung NCAA school. Pero hindi niya ubra dahil hindi siya nare-recruit. Maliit siya eh. So, punta ka dun sa school na to, sabi mo kay coach, hindi na lang sasabihin dahil magiging timin eh. Okay? Sabi mo pinapapunta kita, try out ka doon. Yung una, sabi ng coach, coach, yung bata ko eh, please, subukan mo lang. Sagay mo, sinaga niya, nag-dominate siya. Nung nag-UBL sila, nakita siya. Nung nag-sumali sila ng ibang liga, nakita siya ng LPU. Ginawa siya ng LPU. See, kung sa palagay ninyo, sa oras na yon ay hindi kayo makakapasok sa UFNCA, dominate your home first. Dominate your home school league first. May kasamang panalangin, may kasamang gabay ng Panginoon, makinig sa mga coaches, regardless kahit sino pa yung coaches, mag-i-snowball yung blessing ng Panginoon. Tsatsagain. Actually, dapat nga, pagpasok nyo kanina, may nag-sorry. Dapat, sorry coach, wala akong mahapon. Na-late, sorry coach. Na-late eh. Dapat ganun. Kasi kailangan i-acknowledge nyo na yung mistake nyo. Kilalanin nyo na meron kayong kasalanan. Kilalanin nyo na meron kayong pagkakamali bago nyo ma-realize na kailangan yung tigil yung pagkakamali. Kung hindi nyo i-acknowledge yung mistakes ninyo, kung hindi nyo i-acknowledge yung kakulangan ninyo, hindi kayo a-assess sa buhay. Okay? Look. Kayo mga bata. Ang prioridad natin sa buhay ay una, Panginoon, pangalawa, pamilya, pangatlo, pag-aaral, hindi lang palagi yung basketball. Yan yung hierarchy ng priority niyo, lalo na sa grassroots. Okay? Ang mga coaches, hindi yan kukuha ng highlights. Ang mga coaches sa UFNC, hindi yan kukuha ng highlights. At titignan yan yung bench. Ano yung itsura mo sa bench? Ano yung facial expression mo sa bench? Ano yung body language mo sa bench? Yan ang titignan yan. And then tatanungin ng coach, masipag sa ensayo yung bata. Galing eh. Hindi ko nakukunin. Yung small things. Yan. Yung lahat ng small things. Nakaka-build ng character yan. At yan yung tatangayin nyo pagka kayo ay malalaki. Isa pa. Ang mga matitinong coaches, ang mga alam yung mga aral sa buhay ng basketball ng mga coaches, ganito ang example. Halimbawa, I for myself. Sa MPBL namin, hindi junior MPBL, yung MPBL mismo. Meron akong bata, yung anak-anakan ko na. Okay? Kasi pangalanan natin, si Vic, kilala niyo si Nuwaring, tama? Si Victor Nuwaring. Diba? Kilala niya yan. Okay? Anak-anakan ko yun, tatay-tatayan na niya ako eh. Si Vic. Player ko yan, SGL yan, player ko yan sa MPBL, sa Pro, sa QC. Okay? Nagpanalay yon. So, ibig sabihin, hindi nakapag-ensayo si Vic. Siya nakapag-ensayo. Hindi ko siya inactivate. Hindi ko siya niline up para sa game for that week. Why? Hindi ka nag-ensayo pare. Naiintindihan niya. Anak-anakan ko yun ha. Tumira pa sa amin yun. Anak-anakan ko yun. Pero professional dapat. Kung palalaruin ko siya, ano mararamdaman ng mga players ko sa pro? Gagalangin pa kaya ako? Hindi.
So ganyan din dapat yung sa inyo. Susuklian namin kayo ng maganda. I-reward namin yung sipag nyo, huwag kayong mag-alala. Basta magsipag lang kayo sa ensayo. Okay? Isa pa. Coach, practice naman ako ng practice pero hindi naman ako lumalakas Yan yung isang katwiran ng player Kaya nakakatamad, kaya laro-laro na lang, baka doon ako lumakas. Baka mali yung practice mo, mali yung extra effort mo. Correct practice makes perfect, hindi practice makes perfect. Magtatanong ka sa coach mo ng extra work mo. Coach, mag-extra work ako ano ba pwede kong gawin para lumakas yung upper body strength ko? Yung strengthening talaga. Coach, may ina ako sa dribbling sa kaliwa weak hand ko yun Ano ba pwede kong gawin drills? Tatanong kayo. Ito pinakamatinding tip sa lahat. Tandaan nyo to pakinggan nyo mabuti. Required work is not enough work. Always. Ano ibig sabihin ng required work is not enough work? Ilang beses kayo nagpa-practice sa isang linggo? 3 beses. Yun ang required work. Tama? 3 times a week Required work yan. Hindi enough work yan. Required work is not enough work para lumakas kayo. Kailangan merong extra. Ito yung 3, tama? Ayan yung 3. Mag-extra ka. Mag-extra ka. Kung ka. Required work is not enough work. Always. Always. Okay? Coach, meron pa akong isang concern. Ang concern ko kasi, yung coach namin hindi naman talaga magaling Yan yung isang yung isang nakakapikon sa lahat. Walang maling turo ang kahit sinong coach. May kanya-kanya lang tactics at diskarte sa way ng pagtuturo niya. Ngayon, kung dadamdamin mo, nanamnamin mo sa buong puso mo, sa buong isipan mo, yung turo ng coach mo, gagaling ka. Maniwala kayo sa akin. Be passionate with your family. Walang perfectong tatay. Walang perfectong nanay. Ganon din, habang nasa team kayo, walang perfectong head coach, walang perfectong assistant coach. Lahat kami, nag-learn din kami, continuous education kami. Nag-aaral din kami, huwag kayong mag-alala. Di ba masarap natuto kami sa inyo? Natututo rin kayo sa amin. Parehas tayong gagaling. So huwag yung papangalanan ng coach ng kahit sino. Sino man yung coach nyo na nakaharap sa inyo. Be it a club team, be it a recre team, be it a whatever team, be it a school team. Mahalin nyo yung tatay niyo. Mahalin nyo ang coach. Okay? Ako ay addressing you as a friend, as a father, as a brother. Hindi ko yung kayo ina-address as a clinician and you as a camper. Professional yung dealing ko sa inyo. Pero mahal ko kayo mga kapatid. Kaya nga ako nandito Kaya ako nandito. Alam niyo bang hingalin na ako? Alam niyo bang may saktak yan nandito ako? Bakit? Mahal ko ang batang mahal ang basketball. Doon pa lang naninilay. Okay? Mga brother, okay tayo? So, darating ang sitwasyon na makakalimutan niyo itong sinabi ko. Darating ang sitwasyon na tatamarin pa rin kayo mag-ensayo. Darating yan, tao lang tayo Isipin niyo na lang to. Habang tinatamad ka, nasa gulit yung mga kapatid mo, ayun nag-hell week sila, nag-hard training sila. Sarap samahan yung tulungan yung mga kapatid. Okay? One last. Ganito na lang para mag-iba yung mindset. Ang sabi ng mga coaches, maglaro ka para sa pangalan sa harap ng uniform nyo. Yan. Tayo ka. Maglaro ka para sa pangalan ng eskwelahan nyo na nasa harap ng jersey ninyo. Sa Miracle of Ice na movie, who do you play for? Sagot niya, I play for this college. Mali yung sagot. Sabi nung coach, sabi nung captain ball na alam na niya yung sagot. I play for the United States of America. Tama, di ba? Sige, upo ka na. Pero this time, papabago ko sa iyo. Tayo ka, ikaw tayo ka. Turn your back. Turn your back.
Kakampi mo siya sa school. Ano pangalan nun? De La Cruz. Maglaro ka para kay De La Cruz. Bakit? Tayo ka. Turn your back. Ano apelido niya? Ano apelido mo talaga? Maglaro ka para sa akin. Sige, sit down. Maglaro kayo ngayon para sa apelido ng kapatid ninyo. Bakit? I got your back. I got your back. Nahihirapan ka, hindi ka makatakas sa bantay mo. I got your back. I-screenin kita. I-screenan kita. Hindi ka makashoot, I got your back. Sige, e-egg kita. Huwag kang mag-alala sa ensayo, e-ensayuhan kita. Mag-shooting practice tayo. See the difference? Nung naglalaro kayo sa harap na pangalan as compared to dun sa likod, na pangalan ng katabi mo, ng kapatid mo. So simula ngayon, maglaro kayo sa pangalan, alang-alang sa kapatid mo. Bakit? Kahit nasaan kayong gera magpunta niyan, hindi ka niya ngayon iiwan. Hindi ka pababayaan. So yun ang mindset. So every time na tatamarin ka, every time na malilate ka, every time na tinatanghali ka ng gising, yun ang isipin mo. Naglalaro nga pala ako para kay De La Cruz. Naglalaro nga pala ako para kay doon sa kakampi mo. Magmamadali ka. Bakit? Nahihirapan yung kasama mo. Ayaw mong mahirapan ang kapatid mo. Tama ba? Tama ba? Okay? So we understood each other na. We understand each other now. Okay? So yan yung baguhin yung mind. Are we clear? Okay? So bigyan ko kayo ng 1 minute break and then water break lang and then 5v5 na tayo. Same, 3 division pa rin. 3 division pa rin. Sige, go.